Akalain mabuo yan, Sir Julius. Kaya, ayan, galaw ng Panginoon talaga yan. Kaya, Bakit mo nasabing galaw ng Panginoon lahat ng to? imposible kasi ang pera ko, kumbaga nasa, wala, mga 40% lang eh. 10 million, kunyari lang. Nagbayad ka ng utang na 3. So, 7. Nag-pandemic. Nawawala na unti-unti, nagiging 6 na lang. Kaya, inano ko. 6 ngayon, isang ano lang yun. Sobrang bitin yun. Isang kalahating, kahit first floor nga eh. Pero sinimulan mo pa rin. Kahit na Sinimulan basics ka. Gawa lang na gawa. Bahala na. Ako lahat. Walang kontraktor. Kaya na, kasi kung may kontraktor, hindi talaga ubra. Siguro kahit naggarahe, hindi mo Ayun. Naubos yung 6. Naubos. Ngayon, may tumulong sa akin, yung boss ko dati. Nag-cooperative ka pa, di ba? Ayun. Kay Sir Emil, tinulungan ako. Prinenda ko yung titulo, pinahiram na naman ako. Magkano naman pinahiram sa'yo? 7. Mga 7. Kaso may amortization ako 90,000 yun sa buwan. Bigat, oo. Ayun. So, ayan, kulang pa rin. Kulang pa rin. Kaya talagang na-down talaga ako. Talagang naniniwala ako, Sir Jules, walang imposible sa Diyos eh. Pag tinitignan ko ito, Lord, paano ko na? Kaya Abisha. Abisha name, no? Ibig sabihin nun, gift from God. Paano dumating yung mga blessings para mabuo yung merong yung pondo para sa bahay? Hindi ko talaga akalain, kunyari, meron kaming kaklase ng elementary, may cancer. So nanawagan ako dun sa mga kaklase ko sa States. Sabi ko, pwede ba natin tulungan tong may cancer? Nangihingi lang naman na maliit. Sabi ko, pwede ba natin tulungan? Yung isa sa kausap ko dun, sabi may pinagdadaanan ka, Bakit? Basta random ko, ano yun? Nakakwento ko, tinulungan din ako. Yung ganun, yung hindi mo akalain na, hindi mo akalain na may tutulungan ka sana, yung pala siya ang tutulong. Ganun. Sa madaling salita, nabuo lahat ng funds mo para mapatayo yung bahay, kaya natapos to. Oo. Tsaka naniniwala ako, mayroon talagang pinadadalang anghel kung tawagin natutulong sa'yo na hindi mo in-expect. Pero talaga dapat maayos ka. Maayos ka, Sir Julius. Kasi merong biblical, nakasulat to hindi lahat ng tumatawag sa akin kilala ko. Ang point, hindi pwedeng puro kakalokohan, tas dasal ka ng dasal, hindi pwedeng gano'n. Pwedeng hindi ka pakinggan. Dapat talaga maayos ka. Sumusunod ka. Paano mo binabalik sa Panginoon yung mga blessings na binigay niya sa'yo? Mga kung kayang tumulong, paunti-unti lang, gano'n. Kaya nga gusto ko rin ibenta yan. Bebenta mo lang? Matapos mong patayo, tapos bebenta mo? Bakit? Number 1, biblical na naman. Bawal yung may utang ka tapos hindi mo babayaran. Gusto kong bayaran lahat ng utang ko. Ayan, kung sino man na gusto ko kayo talagang bayaran. Mahal ko to. Dugot pawis yan, pero gusto kong mabayaran lahat. At the same time, tumulong. Alam mo yung tulong na ganito? Ito, tip ko lang. Masarap yung ganito Hindi ko alam kung magbabatman ako. Kasi biblical, pag sinabi mong tumutulong ka, not counted yun. Hindi mo dapat ipagyabang na tumutulong ka. Bawal yun. I-social media mo. Kasi tumambay ka sa may ospital, doon sa may butika. Pag naramdaman mong medyo may parang kinakapos, pwede mong tulungan yun. Pangarap ko yung ganun. Kasi alam mo, dati, Sir Julius, gigil na gigil ako sumikat. Sa akin ngayon, hindi ko na siya ganun ka-priority. Nakita ko na lahat Nakita ko na lahat. Kahit sabihin mong ikaw yung pinaka marami ka na abot. Kunyari, hindi naman sa kunyari sila Tito Biganjot. Pero may edad na papunta na sa yan Sa akin, ang importante yung tinatawag na investment ng life after death. In short, ang pinaka-importante, saan ka ba pupunta pag namatay ka? Siyempre, up or down? Oo, yun lang yun. Kahit sabihin mo pinakamarami kang award, wala na dyan. So, doon ang focus mo ngayon? Nandun na ako. Although may mga kabatch na ako na hindi mo masabi ang buhay. Anyway, pero yun ang ko. Although gusto ko pa rin magpasaya. Pero hindi na yung, alam mo yung... Hindi na yung for, Gigil na gigil ka na, yung minsan nakakaapa ka. Meron kang nawawalang dahil gusto mo ikaw lang. Ayaw mo na nagkalon. Pero gusto ko pa rin magpasaya ng tao. That's nice, Pero ito, hindi ka ba nahirapan to let go? Parang yung feeling of one day letting go of this, this home na ang daming history. Hindi, dinadasal ko rin yan. Sabi ko, Lord, kung anong ipagkaloob mo, kung ipagkaloob mo na may bumili nito, baka yun ang purpose
Tsaka, basta ganun, yung mabayaran ko lahat yung utang ko, makatulong ako. Tapos yung iba tutulong mo sa mga nangangailangan. Pangarap ko yun. Ah. Pangarap ko yun. Sana magawa ko yun. Bakit parang ano ka, very spiritual ka ngayon pagdating sa ano, sa paniniwala? Hindi, alam mo, sa totoo, mga 12 years na ako nagba-Bible. Kaso dito ko lang talaga naramdaman yung buhay ng Panginoon. Gumagalaw talaga. Yung talagang kala mo wala na. Iniwan pa ako ng girlfriend ko nung talagang sad-sad na ako. Iniwan ako. Sabi ko, Lord, bahala na kayo. Tapos after 2 days, dun dumating yung magugulat ka kung talagang didetali ko sa inyo, magugulat ka sa buhay talaga. Tsaka nakita ko na eh. Maraming sikat na sikat dyan. So ano ngayon? Tsaka ito parati ko sinasabi sa mga kabatch ko. Huwag niyo nang hintayin na nasa deadbed ka, may sakit ka, doon ka pala magsosorry. Hanggat malakas ka. Katulad ko, naramdaman ko yan yung kala ko dati, tama ako. Sabi ko dati, basta nabibigyan ko naman yung ano ng pang-enroll, okay na. Hindi ganun yun. Ihingi mo lahat ng tawad yun. Kahit yung kasalanan mo na kanya, sumasagot ka sa magulang mo noong araw. Ihingi mo lahat ng tawad yun. Clean slate. Yun eh. Tama. Para anytime, ready ka. Kung mamatay ka anytime, ready ka. Yun lang yun. Kasi may times dati na, siyempre, may pride. Kala mo, tama ka. Ihingi mo lahat ng tawad yun. Parati ko sinasabi, huwag mo na hintayin na kung kailan ka ano. Yun lang yun. Very good, no? Ganda.